So maraming mga DDS na nag-iiyakan ngayon. So hindi na nakakapagtaka, DDS ka nga, di ba? So ganito yun eh. Ito ay isang halimbawa lang na bakit sinasabi ng mga loyalists na talagang deserve ni Duterte yung pagkakahuli sa kanya at pagkakakulong. 6 years old na damay sa war on drugs without due process. The Filipino president brutal war on drugs has led to the killing of 1,000 people during war on drugs without due process. Bakit wala sa due process na sinasabi natin? Kasi kung ito ay nai-implement ng maayos, hindi umabot sa may mga inosente at minor de edad na nadadamay. So ngayon, ang usapin, pagdating sa buhay, kung sino ang nakagurgur, siya ang mananagot. At kung sino ang nag-implement ng batas na mali at hindi na ipatupad ng maayos, may karapat-dapat na parusa dito. Dahil buhay po ang pinag-uusapan dito. Dahil alam naman natin na hanggang ngayon, may mga magulang pa rin na nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga anak. At may mga anak pa rin na nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga magulang sa kadahilanan ng implementasyon ng isang batas na maraming buhay ang nawala at hindi nabigyan ng pagkakataon na magbago. So ngayon nyo sabihin na maganda ang ginawa ni Duterte. Wala pong nagsasabi na walang magandang ginawa si Duterte. Pero wala rin pong nagsasabi na perfect at successful ang war on drugs. Kabukod tanging mga DDS lang ang nagsasabi na successful ang war on drugs. Paano po natin may kukonsidera na ito ay success kung may mga inosente na nadamay? Tanong yan sa inyo mga DDS. Kaya kung ano't ano man ang nangyayari kay Duterte, kasalanan niya yun. Hindi po namin kasalanan yun. Hindi po namin ito gawa-gawa. Yan po ang tinatawag na hustisya para sa naapektuhan o napinsala ng maling implementasyon ng batas ni Duterte.